Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. So komentaryohan lang po natin yung mga nakaraang nangyari noong 2025 mga kababayan. Kasi sinasabi po ni BBM na siya ang whistleblower na nakatuklas ng anomalya sa flood control mga kababayan. Kabaliktaran po yata siguro kasi ang alam ko, ang unang nagsiwalat niyan si BP Sara regarding po dun sa budget ng DepEd. Sinabi po sa kanya ni BP Sara na nilalaro nila ang budget ng bayan. Kasi sinabi ni BP Sara sa kanila, kasi ang inihinging budget ni BP Sara sa DepEd nung siya ang nanunungkulan doon ng secretary ay 5 billion lang. So ngayon, ang na-receive ni BP Sara is 10 billion. Kinukuha ng mga congressman ang 5 billion mga kababayan. Ito po yung, pakinggan lang po muna natin itong report, favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Mga kababayan. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. So komentaryon lang po natin itong, pakinggan lang po muna natin itong sinasabi ni BP Sara regarding nga po doon sa flood control mga kababayan. Sa budget ng DepEd, kung paano nilalaro ng mga congressman ang budget ng bayan mga kababayan. Kung nakinig lang po sana si BBM dito, nung una niyang sinumbong ito kay BBM, hindi sana nangyari yung budget ngayon. Kaya lang, alam naman po natin na kung sino ang sinasabi ni BP Sara na binabalahura ng Kongreso ang budget ng bayan. Pakinggan lang po muna natin ito. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction. Yan mga kababayan. Kasi nga po, totoo naman po yung sinasabi niya mga kababayan. Bakit? Nung sinabi niya, siya mismo nagsabi na sinabi niya ito kay BBM. Pero never na nakinig ang ating presidente mga kababayan. Ang ginawa niya, ang sabi ni BP Sara, dinivert niya sa ibang kwento ang usapan nila. Bakit nagkaganon mga kababayan? Kasi kung nakinig siya kay BP Sara, hindi sana mangyayari ito ngayon sa bayan natin. Mapipigilan sana yung malawakan ng nakawan ng budget ng 2025. Kasi 2024 po ito mga kababayan nangyari. 2024 hanggang 2025, pinag-uusapan pa lang ang budget ng 2025 mga kababayan. Itong pag saliwalat ni BP Sara dito tungkol diyan sa
sa panggugurgur ng mga congressman sa budget ng bayan 2024 po. Ngayon, nung nalaman nag-resign si BP Sara sa pagka-DepEd Secretary, bigla siya ngayong ginurgur, pinailan ng impeachment, pinatawag sa Quadcom, lahat ng nakulong pa yung mga staff niya. Tapos lahat inimbestigahan na para sa kanya, napunta na sa confidential fund. Kasi bakit? Pinagtatakpan po kasi nila ang issue na alam ni BP Sara, na alam niya na nag-insert sila ng 5 billion at ang ginawa pa nila, hindi niya binigay yung 5 billion, ginawa pa nilang 24 billion, 0.5. So mas malaki pa ang nakuha ng mga congressman doon sa original na hinihingi nilang 5 billion, mga kababayan. Ayon di umano yan kay BP Sara, mga kababayan. Hindi po tayo ang nagsasabi niyan, ang si BP Sara po. So ito po yung nangyari, ang sinasabi naman ni BBM, mga kababayan, regarding po dyan sa budget na yan, mga kababayan, ng flood control. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa. Ayan. Ayan, mga kababayan. Yan yung zona niya. Iba po. Na lumubog sa baha. After zona, lumubog sa baha ang mga kababayan natin dito sa Metro Manila, nasundan pa sa Bicol at marami pang bayan sa ating bansa, mga kababayan. So ito ngayon yung zona niya ni BBM na pinagyayabang na yung 5,500 na marami pang ginagawa, mga kababayan. And yet, pakinggan na po muna natin itong zona niya regarding naman po dun sa 2025 po yata ito, mga kababayan. Lamang, nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palakpakan At pa iba, mga ugok na mga congressman, mga kababayan. Guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ayan, mga kababayan, nagpapalakpakan pa sila, mga kababayan. Ngayon, ang problema natin ngayon, mga kababayan, pilit nilang idinadivert yung issue na kalimutan ng taong bayan ang nangyari noong 2025, 2024. Mahirap pong kalimutan ito, mga kababayan. Bakit? Buhay at ari-arian po ang nawawala dito sa ating mga kababayan na nasinalanta ng bagyo, sinalanta ng baha, sinalanta ng mga landslide, tapos anyit kakalimutan lang po natin, mga kababayan. Mahirap. Panagutin po natin ang may kasalanan dito. Kung sukdo lang aabot kay BBM ito, panagutin po natin siya. Karapatan po natin yun kasi pera po ng bayan yan, hindi po nila pera yan. Nang ginawa nila, nung project nila doon sa 2024 hanggang 2025, pinagyayabang nitong magaling nating presidente na 5,500 na flood control at marami pang gagawin, and yet, after 2 days, binaha ang buong bayan, mga kababayan. Ito ang nangyari after na nanungkulan siya, nagyabang siya doon sa ating flood control, mga kababayan, na 5,500 kuno, di umano, ang natapos na at marami pang gagawin, mga kababayan. Ito ang nangyari sa atin, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot yan. Puro baha ang inabot ng ating mga kababayan. And yet, sinasabi nito, marami na overwhelmed lang daw ang ating mga proyekto, mga kababayan, ng baha. Kasi paliwanag nito, mas ito po talagang original na nagsasabi na si BP Sara talaga ang nagsiwalat ng buong katotohanan ito at hindi lang ito pinakinggan ni BBM. Bakit? Alam niya kasi kung sino yung tinutukoy ni BP Sara. Diba po? Yun lang nakakalungkot dito, mga kababayan, kasi pinipilit pong kalimutan na lang natin ang nangyari sa ating mga kababayan noong 2024 hanggang 2025. Ginagamit po nilang budget ngayong 2026. Pera po ng bayan yan. Noong budget pa po ng 2025 yan, mga kababayan.
At yet, alam natin lahat na yung budget ng 2025 punong-puno ng anomalya, mga kababayan. And yet, ginagamit nila ngayon. Kasi hindi pa napepirmahan ang GAA, mga kababayan. Tapos pinipilit nila ngayon i-divert sa mga issue doon sa mga flood control sa mga iba't ibang tao, mga kababayan. Di ba po? Huwag ko nating kalimutan itong nangyaring trahedya sa mga ating mga kababayan. Nangyari sa Cebu, sa Masbate, sa Maynila, sa Bicol, ari-arian at buhay po ng ating mga kababayan ang nawala dito, mga kababayan. Mahirap hong kalimutan ito. Pinipilit po nilang i-divert ang issue doon sa flood control sa mga Duterte, mga kababayan. Alam na po natin, kinakarma na po yung iba. Kasi bago pa lang ang 2026, inisa-isa na po ng Panginoong Diyos ang mga kalaban ng mga Duterte na nag-aakusa sa kanya, katulad na lang po ni Acop na di umano siya nagsiwalat ng Mary Grace Piatos. Pero ang alam naman natin, ito si Mary Grace Piatos, informant ito, mga kababayan. At ito si Acop, pulis ito. Alam po natin lahat yan. Kasama po yata ito sa Kuratong Baliling, mga kababayan, ni Lacson. Pero, pinipilit nila na si Acop daw ang nakatuklas ng Mary Grace Piatos. Pero alam ni General Acop yan na ang ginagamit lang yung mga aliases na yan tungkol sa mga informant. Kasi nga po, hindi mo po talaga pwedeng sabihin yan, hayagan at ipakita sa buong tao ang totoong pangalan ng tumanggap ng pera na yan, mga kababayan. Alam po yan. Alam po din nila Colonel at Chika yan. Bakit hindi nila maimbestigahan ang Senado, ang sundalo? Bakit hindi nila ipatawag doon sa Quadcom nung panahon na yun, mga kababayan? Bakit nila biglang itinigil nung lumutang na ang pangalan ni Colonel at Chika? Yun nga po. Ang sagot nila, military na nag-iimbestiga. Hindi po ganun, mga kababayan. Kung gusto nyo transparency at ipakita nyo yung buong katotohanan, itawag nyo lahat. Kasi nga, binanggit po dun sa hearing ninyo yan, ng Kongreso. Pero, ano lang ang inano nila, hanggang doon lang sa staff ni Bibi Sara. Mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Kasi nga po, pinipilit nating ayusin ang ating bayan, pero sila, alam naman natin, nababalitaan natin nung panahon, na bawat hearing, 1 milyon, 1 oras po yata yun, nandoon ka, nakababad sa Quadcom, mga kababayan. Ang laking pera po ang pinag-uusapan doon. At alam naman na lahat, bago nag-file sila ng impeachment complaint laban kay BP Sara, is 150 million bawat pumirma doon sa Kongreso, mga kababayan. Bilyon-bilyon pera po ng bayan ang nilulustay nila para lang mawasak, masiraan ang mga Duterte. Hindi naman po perfecto ang pamumuno ni Pangulong Duterte. Pero mas marami po siyang nagawang mabuti para sa bayan natin. Hindi po rin napigilan ang kawatan sa panahon niya, pero meron din po talagang nahuhuli na mga kawatan ng bayan, mga kababayan. Yan lang nakakalungkot dito sa ating bayan. Kasi nga, meron tayong iluluklok, ihahalan ng mga matinong tao na magiging pangulo. Pagkatapos ng termino, walang ibang gagawin kung hindi gurgurin. Ang sinukli ng gobyernong ito, matapos silang tulungan ng anak nito, ni Pangulong Duterte na si BP Sara, ngayon pinadala nila sa Netherlands, mga kababayan. Tapos sasabihin ng gobyernong ito na hindi siya kasama sa anomalya ng flood control. Alam naman po natin na kung sino ang unang nagsiwalat dito sa mga kawatan ito sa mga gobyerno. At yun ay walang iba kung hindi si BP Sara. Pero hindi pinakinggan ng ating Pangulo. Pinagbayaan niya. Ang nangyari, nung nalaman niya siguro yun, nangyayari pala yan, bakit siya wala? Siguro yun ang iniisip niya, mga kababayan. Bakit sila nakakagawa ng ganun? Nag-i-insert sila, bakit naman ako? Kaya siguro nag-utos siya kay Pangandaman at Undersecretary Bersamin na sabihin mo kay Saldico, mag-insert siya ng 100 billion sa akin alone. Tapos mayroon 25% na SOP. Yung po, ayun din po mismo yun kay Saldico, mga kababayan, di umano. Di ba po? Si Saldico po ang may sabi niyan, hindi naman po ako. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan.
Huwag ho natin kalimutan ang problema natin sa flood control, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines and Happy New Year po sa lahat ng mga subscriber ko at sa lahat ng magpapalo at mag-subscribe pa sa YouTube channel ko. God save the Philippines.